Okay, so welcome back to our video. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang shapes na gamit sa math at sabihin natin sa general engineering, yung triangle. So, simple lang, discuss muna natin kung ano ba yung iba't ibang klase ng triangles when it comes to angles. So, una, meron tayong right triangle. So, I'm sure you're all familiar with the right triangle, no? Kasi yung isa sa mga angles niya or sa mga angle niya ay 90 degrees. Lagyan natin ng perpendicular symbol dyan, no? Yung pa-square na yan. So, ibig sabihin yan ay 90 degrees. So, ayan, gamit na gamit yan sa engineering dahil ang daming useful things or sabihin nating useful techniques na magagamit natin when it comes to right triangle. So, tandaan nyo yan. Siguro magkaroon tayo ng separate video na di-discuss lang natin yung right triangle, no? Anyway, so, yan yung isa sa mga di-discuss natin yan, right triangle. Okay, basta any triangle na may 90 degrees, matic, ganyan agad yung itsura niya, meron siyang isang angle na 90 degrees. Okay, so, next naman, yung tinatawag na acute angle. Okay, so pag sinabi naman nating acute angle, yung triangle naman na ito, yung lahat ng angle niya less than 90. Meaning, yan, less than 90. So, ibig sabihin, walang angle na equal or mas malaki sa 90. So, let's say, for example, lahat yan 60 degrees, ano? Ibig sabihin, yan yung magiging itsura, no? Or yung category ng triangle natin if yung mga angles niya sa bawat sulok ay less than 90. So, lagay natin. Acute triangle. Ito naman, right triangle. One angle is equals to 90 degrees. Paano naman kapag sobra sa 90 degrees? For example, ganyan. Ayun. Yan. So, halimbawa, ito naman ay 120 degrees. Ano naman ibig sabihin yan? So, if an angle is greater than 90 degrees, ang tawag dyan ay obtuse triangle. Okay? So basically, kapag meron siyang angle na more than 90 degrees, obtuse angle kagad ang tawag doon. So, simple lang, di ba? Tandaan niyo yan, yung tatlong triangles na yan. At sige, let's proceed to the other categories. Okay. Okay, so discuss naman natin yung iba't ibang triangles according to sides. Una dyan, equiangular triangle. So, pag sinabi nating equiangular triangle, lahat ng angle niya sa bawat sulok ay pare-pareho. So, kung lahat yan ay 60 degrees, or kung yung isang angle ay 60 degrees, lahat yan ay 60 degrees din. So, ang tawag doon ay equiangular triangle. Equiangular. Okay, triangle. Okay, paano naman when it comes to their sides, no? Kasi nga sides yung pinag-uusapan natin dito. So kung pare-pareho yung kanyang mga angle, ang ibig sabihin din nun ay pare-pareho yung kanyang sides. So kung sukat ng isang kanto or side is 5, edi 5 rin lahat yan. So ang tawag naman doon, equilateral triangle. Equilateral triangle. So, ibig sabihin pala, kung meron kong equiangular triangle, matic equilateral triangle na rin siya. So, huwag niyong kakalimutan tas ha, yan ho ay pareho. Okay, so that's our first triangle according to side. Yung pangalawa naman ay dalawang side lang yung magkapareho. At ang tawag doon ay isosceles triangle. Isosceles triangle. Okay. So, ibig sabihin naman yan, dalawang side lang yung magkapareho. Okay? At itong side naman na ito ay magkaiba. Or iba naman siya dun sa dalawa. So, masasabi rin natin na kung pareho ang kanyang dalawang side, hindi pareho din yung sukat nito. Yung kanyang opposite angle. So, ayan yung angle.
or side para dito. Tapos ito naman yung side para sa angle na to. So, ibig sabihin, sa isosceles triangle, pareho siya ng dalawang sukat ng side at pareho rin siya ng dalawang sukat ng angle. So, pagdating naman dito, iba na yung sukat ng angle niya. Iba na yung sukat ng angle niya. Sabihin natin gamma, n. So, sige. Next. Ito naman yung tinatawag na scalene triangle, no? Ayan, scalene triangle. So, ibig sabihin, walang angle ang magkapareho. So, lahat ng angle niya ay magkakaiba ng sukat. Yan, sabihin natin, kung isang angle ay gamma, isang angle rho, isang angle theta, di ba? So, makikita natin na iba-iba sila ng sukat. Ang tawag doon ay scalene triangle. Okay, ibig sabihin, walang side ang magkaparehong sukat at wala ring angle ang magkaparehong sukat. Okay, so yan yung tatlong triangles, no? According to their sides. Okay, sige. Pumunta naman tayo sa iba't ibang examples na pwede nating i-discuss ngayon para mas lalo nyong maintindihan, ano? So, magdodrawing ako ng iba't ibang triangle at subukan nating labelan kung ano-ano itong mga triangle na to, no? Okay, sige. Subukan nating labelan, no? So, basically, dito sa una nating example, makikita nyo na meron siyang perpendicular symbol. At matik, sabi natin kanina, yan ay isang uri ng right triangle. Tama po ba? Yan ay right triangle. So, simple lang, no? Again, yan ay 90 degrees. Okay? By the way, meron pala tayong isang mahalagang concept na hindi natin na-discuss kagad. Lahat ng triangle, basta triangle, lahat yung na-discuss natin, ang total angle niyan ay 180 degrees. Okay? Diba, sa circle, meron kang 360 degrees na isang revolution, di ba? Pagdating naman sa triangle, it's always absolute. Hindi yan magbabago kahit balik-tarin mo man ng mundo, 180 degrees lahat ng triangle. So, huwag natin kakalimutan yung concept na yan, guys, dahil magagamit natin yan hanggang board exam. 180 degrees ang bawat sukat ng angle ng isang triangle. Okay? So, ayan. Sige, tuloy tayo. Ito naman, ano kaya ito? So, wala siyang pare-parehong sukat, no? So, masasabi natin na ito ay isang scalene triangle. Tama ba? Scalene. Ayan. Kasi nga, wala siyang parehong sukat. Pagdating naman dito, sa pangatlong example natin, meron siyang dalawang parehong sukat at isa lang yung naiiba. Meaning, yan ay isang isosceles triangle. Tama? So, ilalabel ko siya as one line. Pag one line yung ginamit natin, tapos one line na rin sa kabila, ibig sabihin, magkapareho siya ng sukat. Pero pag dalawang line na yung nilagay natin, ibig sabihin, iba na yung sukat niyan kumpara doon sa dalawa. Okay, ayok malinaw, no? So, sige, tuloy natin. Paano naman kaya tong triangle na to? Lahat ng angles niya, kung mapapansin nyo, ay less than 90 degrees. So, yan ay makakategorize natin according to its angle na acute triangle. Yun. So, kasi nga wala siyang kahit anong 90 degrees or more than 90 degrees na angle. That is why it's an acute angle. How about ito, no? Sabi natin, pag meron tayong triangle na mas sobra pa yung isang angle niya sa 90 degrees, again, yung determining point natin is yung 90 degrees. No? Kung sobra siya doon, yan ay isang obtuse triangle. Tama ba? Okay, sige, tandaan natin yan, ha? And then, for the last one, ano naman to? So, sabi natin, di ba? Wala kasi itong sukat eh. Ang given lang, 260. 260, no? So, sabi natin, ang isang sukat ng triangle ay 180 degrees. So, kung meron ka ng 60 plus 60, ano na lang yung si theta? Diba? Of course, kung isosolve natin yan, makukuha rin natin na 60 degrees lang si theta.
which is nangangahulugan na bawat side or bawat angle rather ay pare-pareho. Tama ba? Kung 60 ito at 60 rin yung theta natin, ibig sabihin yan ay isang equiangular triangle. And at the same time, isa siyang equilateral triangle. So yun, basic lang naman, di ba? Equiangular triangle. Okay, so I hope malinaw sa atin, basic lang naman. Mag-proceed din tayo sa iba't ibang example na pwede nating ma-solve. Okay, sige. Let's proceed to other examples. Ito na lang. So, halimbawa, given tayo ng isang triangle at yung isang angle niya ay 38 degrees. Okay. Isin ko na yung sulat ko. Ayan. Pwede na yan. Sabihin natin 38 degrees yan. Tapos, ito naman ay 65 degrees. Halimbawa. And then ito ay unknown. Sabihin natin x na lang. So, base sa principle na diniscuss natin kanina na lahat ng triangle ay equal sa 180, when it comes to their angles, masasabi natin na if we're going to solve this, dapat lahat yan ay mag-equal sa 80. And we need to solve for x. Ayan, so gumawa lang tayo ng equation, Tapos inequal natin siya sa 80 kasi nga, yun yung principle behind triangles, Lahat ng angle nila ay 180. And if we're going to solve for x, sige, pakita natin step by step. So, transpose natin, guys. Dapat marunong na kayo nito, Ililipat natin itong mga whole numbers sa kabila. Okay, so pag tinranspose natin yan, kung mapupunta siya sa kabilang side ng equal natin, magiging negative yung sign niya. 38, negative 38 at negative 65. And then, iiwanan natin si x dun sa right side ng equation. Sa right side ng equation. Para siya lang yung may iwan doon at siya lang yung isasolve natin. So, if we're going to solve this, that is equal to 77 degrees. Diba? Ganun lang kadali. Yan yung kasagutan natin sa problem na to. So, yung ibig sabihin, para makumpleto tong angle ng triangle na ito, 77 ang value ng x. Okay. Okay, dali lang, di ba? Tandaan nyo lang yung principle ng 180 degrees para sa lahat ng triangle. So, next naman, halimbawa, kung ganito yung given natin. Yan ay right triangle, di ba? Sabihin natin, ito yung nawawala. Tapos ito, sabihin natin 30 degrees yan. So, paano naman natin malalaman yan, guys? Or class? Kung anong value ng x. So, kung makikita nyo, isa lang yung given na angle dito. Namely, 30 degrees. Pero, huwag nating kalimutan na ito ay right triangle with the perpendicular symbol. Na ibig sabihin yan ay 90 degrees. So, again, equate lang natin sa 180. And then, meron tayong given na 30. At sabi ni sir, pag meron kang ganyang klase ng angle na right triangle ay meron kang 90 degrees. Ito po yan. Plus, yung hinahanap natin na x. Okay? So again, transpose lang natin. Ilipat natin itong 30 sa kabila tsaka yung 90 sa kabila. Transpose po natin, So, okay. Tanggalin ko lang itong equal sign muna. Kapag tinranspose natin or nilipat natin yan sa kabilang side ng equation, ay mababago po yung sign. From positive, magiging negative. At matitira lang doon sa kabila ay si x. So basically, x should be equal to 60 degrees. Tama ba? Okay, dali lang, So yan po yung kasagutan natin dyan. Ang value ng x ay 60 degrees. Okay, next example. Paano naman kung ganito yung given? Ayan. So let's say, ito ay 150 degrees. Tapos, ito ay, itong angle na to ay 3x. Okay? Pagdating naman dito sa kabila, given tayo as 5x plus 6.
5x plus 6 to, sa labas ko na lang sinulat, no, para mas makita natin. 5x plus 6 po yan. So again, medyo hirap ng konti, pero makikita natin, kaya pa rin natin siyang isolve kasi ang unknown lang naman ay si x, di ba? So pag mga ganyang equation, class, huwag agad kayong magugulat or mabibigla. Equate nyo lang katulad ng ginawa natin. It's always 180, di ba? Kaya ang dali lang ng math eh, kasi procedural lang siya, di ba? Walang mahirap sa math kasi paulit-ulit lang ginagawa mo. So ibig sabihin 180, dapat lahat ng angles or lahat ng angle mag-equal sa 180. Gawa tayo ng equation para masatisfy yun, di ba? Plus 3x. O, di ba? Basic lang. Plus, ano yung isa? Ito, 5x plus 6. O yan, medyo humaba na equation natin. O sir, paano gagawin mo dyan? So notice, class, meron tayong same or like terms. Diba? O yan yung mga like terms, binox ko ha, para maintindihan natin. Pwede natin silang i-add ngayon. Okay, so, simplify natin. 150 plus 6, that is 156. Okay, in-add ko lang yung 150 tsaka 6 ha. Plus 3x and 5x, which is 8x. O ngayon, meron ka ng ganyan. No? So, again, transpose na tayo. Nalipat natin ito, si 156 sa kabila, dahil pareho sila ni 180. At dapat si 8x lang yung matira sa right side ng equation. At kung gagawin natin yung transposition, remember na magiging baliktad na yung sign from positive to negative 156. Then may iwan sa 8x. Tapos, mangyari dyan, 24 na lang ang matitira dito, di ba? Sa equation na yan. And then, 8x. Ayan, sumimple na siya. Anong sunod dyan, sir? Di ba may 8x ka na, may 24, hindi naman nawala yung 8 dito. So basically, i-divide mo lang siya both sides by 8 para ma-cancel tong 8. Di ba? Ito rin, i-divide mo rin lang ganyan. So, ang mangyari dyan, 3 is equals to x, di ba? Kasi, if you are going to divide 24 by 8, para si x lang matira dito, both sides of the equation, ay makukuha mo tong sagot na ito. Okay? So, ayun, no? Kaya ngayon, isolve na natin tong mga nawawalang values ng angle. So, para sa 3x, dahil nalam na natin na x is equals to 3, palitan lang natin yung x, lahat ng x, as 3. Mangyari dyan, 3 times 3 is equals to 9. So, 9 degrees po yung nandito. 9 degrees. Okay? Dito naman, ganun lang din, no? Palitan lang natin yung x dyan ng 3. So, 5 times 3 plus 6. Mangyari dyan, 5 times 3 plus 6. So, ito ay 15 plus, sige, i-simplify na lang natin. So, 15 plus 6, which is 21. So, 21 degrees pala to. No? 21 degrees pala yan. Ito ay 9 degrees. Okay. So, yun. Nakuha na natin, no? Lahat ng angle. So, ganun lang kadali. Hanapin nyo muna si x, then palitan nyo lahat ng missing values sa value ni x, and then makukuha nyo na yung lahat ng angles. Basta huwag nyo lang kalimutan na 180 ang kabuuan ng angle ng isang triangle. Okay, for our last and final example, so dito na lang natin isulat sa baba. So paano naman kung ganito yung given? Ilakayan ko lang. Ayan. Halimbawa, ang given sa atin ay dito ay 5x. Dito naman ay 12x. At kung dito sa part na to ay 3x. So, notice class na walang binigay na mismong angle. Okay? So, sir, paano naman natin susolusyon yan? Ganoon pa rin, class, no? Same approach. Sabi ko sa inyo, it's very procedural lang.
sundan nyo lang, kabisaduhin, alamin yung intindihin yung process, makukuha nyo na to at madali lang talaga yung math, di ba? So, sige. Sabi natin 180 ang equal ng lahat ng angle ng triangle. So, equate lang natin yun. Then, you have your 12x, you have your 5x, and you have your 3x. Okay, so simplify lang natin dahil yan ay like terms. 12 plus 5 plus 3, that is 20x. Tama ba? That's 20x. So, divide natin both sides by 20 para makancel yung 20 at x na lang yung matira. So, masasabi natin na 9 is equals to x. Yun pala ang value ng x natin. Class, no? 9. So, kung alam na natin yung value ng x, which is 9, pwede na natin masolve tong bawat angle. So, para dito, okay, para dito, 5x is equals to 5 times 9, which is 45 degrees. So, ibig sabihin, 45 degrees pala ito, no? Dito naman, 3x, no? So, that is 3x is equals to 3 times 9, which is 27 degrees. So, yun pala yung value nito, no? Paano naman tong banda dito? So, ganun lang din. 12x is equals to 12 times 9, which is 108 degrees. Tama ba? And if we are to sum these 3 up, okay, so kung ipag-add natin lahat yan, makukuha natin yung 180 degrees. Ayan. So, yun pala yung value ng bawat angle natin. At dahil dyan, makukuha na natin yung mga sagot. Diba? Basic lang. Very procedural. So, kung naintindihan yung process, di kayo magkakaroon ng problema. Yun. Thanks for watching, guys. No? Don't forget to like and subscribe. And magabang lang kayo sa mga susunod nating tutorials. Thank you. And goodbye. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.